Alright. Remember my post yesterday about sa Pakistani na nagsalita against sa ating kababayan. Him telling everyone na si kabayan ay ginamit siya, pinirahan siya, at pinaasa siyang papakasalan. Sasagutin ko lang po dun sa Well, reklamo that nung kabayan, isang Pakistani Teresita Salinas na si Ursal, Imran contacted me and Shahad. told me her side of the Imran story. Shahad. Kayo na po ang humusga. And I will tell my opinion about that in a separate video. Hadi, But for now, to be Hadi fair, Anchi. let's hear her out. Sa totoo po, 2023 po, ng January nakilala ko yan, tao na yan. Pinakilala lang sa akin ng isang Pilipina na si Rose na ang boyfriend po niya ay Pakistani. Actually po, hate na hate ko ang Pakistani sa totoo lang. Kasi naririnig ko na kung ano sila. Kung ano sila torture sa babae, kung hindi ko po nilahat, pero yun pa ang naririnig ko. Pinapatay nila yung babae, talagang as in, iba sila. Pero nung nakilala ko po yan, January po, tinawagan po yan ni Rose. Bigla-bigla po yan nagpapadala ng pera kay Rose, nag-send sa benefit ni Rose. Na-amaze naman ako, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganyan. Sabi ni Rose sa akin, oo be, ito ang makakatulong sa'yo. Kasi sa totoo lang, simula nagka-COVID, nawalan ako ng trabaho dahil nagka-COVID din ako. Yung bank account ko naman ay na-close dahil nagkaroon din ako ng problema. So I need somebody talaga na tumutulong sa akin. At matagal na rin ako naghahanap na magkaroon ako ng matinong asawa naman na kaya akong sino ba naman babae na hindi nangangarap. Nung dumating yan sa buhay ko po, January 26, okay kami. Maganda siya makipag-usap, ganun. Sabi niya sa akin, kinuwento ni Rose yung problema ko sa isang flat, na yung flat na yun ay may 400 pesos na dapat kong bayaran 3 months yun. Ang sabi niya sa akin, pag uwi ko, ayusin ko yung problema mo, sabi niya. Wag na wag kang mag-iisip ng problema. Ako ang lalaki. Ako ang sasagot dyan. Ininsist niya yon. I swear to God, ininsist niya yon. Nagulat ako. Sabi ko, hindi pa naman tayo ha. Sabi niya, matutunan mo akong mahalin. Sabi niya, o sige kako. Pagdating niya sa barin po, agad-agad ginawa niya yung pinangako niya. Pumunta siya doon sa office ng flat na inupahan ko, kinausap niya, at sinama niya yung kaibigan niya na boyfriend ni Rose. 4 kami doon, nagpermahan na bayaran ko every month ng 100 BD. Tinanong niya ako, magkano bang mababayaran mo? Sabi ko 50 BD. Sabi, o sige, 50-50 tayo. So, magiging 4 na buwan po yon. Eto na. Nung hinakot na kinabukasan ng mga gamit ko kasi, the same time, hinakot na yung mga gamit ko the same time, hanggang kinabukasan. Ito na parang kampante na siya na kami na. Siyempre na na rin ako sa kanya na appreciate, pero deep inside, hindi ko pa talaga siya pwedeng tanggapin dahil wala pa eh. Kumbaga, 2 araw pa lang kaming totally na magkasama. Hindi ko pa siya talaga lubusang kilala. Dahil mahirap mag-trust sa isang tao na hindi mo palang kilala. Kasi yung pera na yon, ako rin naman na magbabayad. Sila lang ang witness dahil gusto nila may witness. Ngayon po ang nangyari, magsama na kami sa isang bubong. Pero tinapat ko siya. Gawin mo muna na mahalin kita. Ipasok muna kita sa puso ko. Huwag ka munang magmamadali kasi hindi madali na magpahawak ako na isang lalaki na hindi ko pa minahal, sabi ko sa kanya. Nagalit siya. Ininom niya yung isang red wine. Nilaklak niya. Just imagine, 3 days pa lang kami na magkasama. Nilaklak niya.
3 days o 2 days, 2 days. Nilaklak niya. Kasi yung 1 day na yun, doon pa ako natulog sa dati kong bahay. So second day po, hinakot na namin yung mga gamit ko. Second day pala yun. Nilaklak niya yung red wine. Nung nilaklak niya yung red wine, nakita ko na yung pagmumukha niya, talagang iba na, parang demonyo. Nandidemonyo na siya. So, ang ginawa ko po, para makaiwas ako sa gulo, lumabas ako sa kwarto namin. Yung mag-jowa po, nandun sa isang kwarto. Sa rifa po yun, rifa. Paglabas ko ng bahay, nanginginig na ako kasi iba na yung hitsura niya. Hindi ko napansin, sumunod pala siya sa likod ko. Hinampas niya ako sa wallet niya na may kasamang susi. Susi ng kotse. Dito po. Hinampas niya ako dito. Tumama po yung susi. Tumama po yung dulo ng susi dito. Na ngayon ay nagiging ano ko na, maya-maya, nagiging ano siya, parang balakubak. Lumubo dito. Para akong nakakita ng ano lumulutang ako, sabi ko. Ba't mo ginawa sa akin to? Nang dahil lang sa sex na hindi ka pinagbigyan? Tumakbo po ako, umakyat po ako dun sa rooftop, pero that time wala akong visa po. Talagang ang hirap ko dati. 5 hours ako nagtago sa rooftop, napakalamig. Tinawagan ako ni Rose. Sabi ni Rose sa akin, "Be, wala kang visa. Lumabas ka na. Nabigla lang yan, patawarin mo siya." After 5 hours, sinagot ko si Rose, "Oo, nandito ako sa rooftop." Dumating sila. Nung dumating sila ni Rose, ito na, pagdating ni Rose, bumaba kami, pumunta kami sa room nila. Pagdating dun sa room, yung Imran Shahad na yon, humingi ng tawad sa akin, umiiyak, pero yung gamit niya, nilagay na niya sa car, lumayas na siya. First day yun. Sabi nitong ni Asgar, "Sister, don't let her to cry. This is not good. You let the man cry." Sabi ko, "What I do? He beat me. He cannot understand. Just now we meet each other and he wants something from me. It is not good. We are already sitting together, di ba?" Sabi niya, aasawahin niya ako, pero dapat hindi ganoon. Napipilitin niya sa pilitan. Kakalipat lang namin ganito ganoon. Naglaklak niya siya ng isang bote. Umiiyak siya, pinatawad ko. Pero ayaw ko na talaga noon. Naawa lang ako sa kanya kasi umiiyak siya. The second day, okay na, pumasok na ako sa trabaho, pumasok siya sa trabaho. At eto na Valentine's Day. Valentine's Day yun, 13, papasok ako panggabi. Tinawagan ako sa trabaho ko, sinabihan ako na papasok daw ako straight duty 24 hours kasi wala daw reliever doon sa nagkasakit daw yung CG doon sa Rifa. Hindi siya naniwala, away na naman kami. Sabi ko, ano to? Kababago lang ng relasyon, away ng away. Tinawagan ko yung supervisor ko, pinakausap ko sa kanya. Doon pa lang siya naniwala. Magbalik ko na naman ng bahay. Katapos ng duty ko, gusto na naman niya. Kasi ang duty niya is 6 a.m. until 2 p.m. Gusto na naman niya. Yun lang naman ang pinag-awayan namin . Yun lang talaga. Parang napaka, niya sa ganyan, parang napaka, alam mo yun, yung, parang uhaw na uhaw sa ganyan. Ako na hindi ako basta-basta po nag-aano dahil hindi ko pa siya kilala. At in short po, talaga pong nag-a-adjust pa lang po ako. Wala naman akong ibang karelasyon. Dahil ang huli kong karelasyon, yung sinasabi niyang abas, nag-aasawa na po yun. Na-arrange marriage na po yun. Kumbaga, nasaktan na ako. Nasaktan na ako sa previous na relationship ko. Nung nagiging kami na,
gusto ko naman sana na ayusin niya yung pakikitungo niya sa akin dahil ayos naman siya nung nasa Lebanon siya. Ito na. Pumunta na siya ng Lebanon. Bumalik siya ng March. Pero nung nasa Lebanon siya, panay ang away namin kasi gusto niya nakatutok siya sa video call. Gusto niyang nakahubad ako na nagvi-video call. Hindi ko yun magagawa eh. Ayokong mangyari sa akin yung mga nangyayari ng ibang Pilipina. Ayoko nang ganun eh. Kung gusto mo ako, irespeto mo ako. Hindi po ako ang isang babaeng puta na mga pinagsasabi niya. Hindi ko po siya pinipirahan. Hindi po ako ganun. Inibig ko po ang isang lalaki. Kahit walang pera po. Basta respeto ako. Hindi po ako ganun sa mga sinasabi niya. Ilang beses niya ako may pinahiya, pinopost. Kinasuhan ko na siya. Meron ako medico legal. Kinancel ko lang kasi nakikiusap siya. Dahil naawa ako sa mga anak niya. Dahil iniisip ko nagsama din naman kami sa isang bubong. Nandun pa rin yung awa ko. Pero bakit ganun? Inulit na naman niya. Pinapahiya niya ako. Pinapahiya niya ako sa trabaho ko. Tinanggal ako sa trabaho ko ng 2 beses nang dahil sa kanya. Pinupuntahan niya kung nasaan ako naka-duty. Tinatawagan niya ang manager ko. Pinopost niya ako na puta daw ako. Nang dahil sa nagawa niya sa akin, nakabutihan din. Yung sinasabi niya pong 700, hindi po totoo yun. I swear to God, mamatay man ako. Yung sinasabi niya sa akin na 80 BD ng monthlies, na binibigyan niya ako ng transportation, hindi po rin totoo yun. May transportation kami may transportation kami sa company. Hindi po totoo yung mga pinagsasabi niya. At hindi po totoo yan na sinasabi niyang pinangakuhan ko siyang ikasal. At hindi kami LDR. Magkasama kami sa isang bubong. Sinaksak ako niyan. Sinaksak ako ng screwdriver na dilaw. Dahil gusto niya makipag-sex na ayaw ko dahil pagod ako. 12 hours on duty ko. Sinaksak ako ng kutsilyo niyan. Buti na lang naiwasan ko. Buti na lang nakatakbo ako. Kung hindi, patay na ako ngayon. Yan po ang katotohanan. Takot na takot ako sa kanya pag nakikita ko siya. Na para siyang demonyo. Kaya ako tumakbo sa pulis. Pag nakaparking ang sasakyan ko sa building, pumupunta yan doon. Tinatakot niya ako. Pero naglakas loob ako. Nagreklamo ako sa pulis. Sa tingin ko po, hindi po tama ang pag-iisip niya kasi ang isang taong tama ang pag-iisip, hindi yan gagawin. Nung huli po, sinaksak niya ako ng screwdriver na naiwasan ko. Sabi ko ayaw ko na. Kasi every time na mag-aaway kami 4 na beses. Lumalaya siya, dinadala niya yung bag niya 3 beses. Sabi ko wag kang umalis dahil gusto ko na rin magkaroon ng asawa. Gusto ko na rin na magkaroon ng kasama sa buhay. Pero mali ang lalaking napili ko. Akala ko magiging masaya ako sa kanya. Pero nung huli, umayaw na ako. Talagang huli niyang layas yun. Na gusto niyang bumalik. Ayoko na talaga. Nanggugulo siya. Pupunta siya sa building. 3:00 na madaling araw na lasing siya. Wala ako doon. Nasa duty ako. Nagreklamo yung plot holder namin. Tinawagan ako. Nagwawala siya doon sa bahay. 3:00 na madaling araw. Nakakahiya siya sa totoo lang. Kaya ako nagkaso sa kanya ng 3 beses. Isang paninira ng puri. At isang pananakot. Tinatakot niya akong patayin. Kaya lahat kayo. Alam niyo na ngayon ang dahilan.
Nanahimik ako ng matagal sa ginagawa mo, Imran Chad. Ang sabi mo sa akin, I will ruin your life. Ito na, pinapupos mo na ako sa lahat. Sana noon pa, pinakulong na kita. Binigyan pa kita ng chance. Naawa pa ako sa'yo. Ngayon, anong ginawa mo sa akin? May pamilya akong tao, may mga anak ako. Anong sasabihin ng mga tao sa kanila? Hindi ako puta. Ikaw ang nag-insist na tulungan mo ko. Ikaw ang nag-insist dahil mayabang ka. Torture ang abot ko sa'yo. Stress ako. Grabe, stress ako sa tao na yan. Nung lumayas ang 4 na beses, hindi na ako nagbubukas ng pinto para sa kanya. Iyan po ang katotohanan. Mahal ko ang buhay ko. Mahal na mahal ko ang buhay ko. Yan po ang katotohanan. Ngayon, yung case na yun na sinarado ko, ibubukas ko ulit yun. Isisigurado ko may kukulong ka. Napakasinungaling mo. Sobrang napakasinungaling mo. Alam ng Diyos yan kung anong ginawa mo sa akin sa loob ng kwarto. Nire-rape mo ako sa loob. Kung ayaw mong pagbigyan, nananakot ka ng screwdriver mo. Sinasakal mo ako. Salbahe ka. Masunog ka sana sa impyerno. Ayaw ko sana to eh. Pero pinapahiyan na niya ako. Hirap na ako. Kung hindi lang ako matapang na pagkababae, matagal na ako nagpatiwakal dahil pinupost niya ako sa Facebook. Binabaliktad niya ako. Wala namang pera yan eh. Nanluloko ng tao yan sa Pakistan. Yung number na 888 ang dulo. Inutusan niya akong tawagan ko daw na may visa na sila. Magpadala na daw ng pera sa kanya. 3 lalaki yon at nagpadala ng pera yon. Nagpadala ng pera sa kanya. Iyon yung ginastos niya dito. Nasa bahay kami. At doon ko na-realize, hindi siya karapat-dapat para sa akin. Di bali nang kakain lang ako ng kanin or kakain ako ng kamote o saging. Huwag lang mapunta sa lalaking yon. Ikaw ba naman iuntog ang ulo mo? May medical ako. Kasalanan ko, kinansel ko ang kaso mo. Naawa pa ako sa'yo kasi marunong ako tumanaw ng utang na loob dahil kahit paano nakatulong ka sa akin. Magsama tayo sa isang bubong para kang hari. Na hindi ako makagalaw. Bawal sa ganito, bawal ng ganon, bawal ng ganito. Porque ba't nakatulong ka sa akin? Salbahe ka, sa totoo lang. Demonyo ka. Matagal akong nanahimik dahil gusto ko ng peace. Kaya nga akong naghahanap ng mapangasawa. Kaya nga ako naghahanap ng makasama ko sa buhay para maging masaya, hindi torture. Hindi ginawang hayop. Hindi ginawang katulong. Hindi porkit nakatulong ka sa akin sa kahirapan ko, ganun ang gagawin mo sa akin. Yun ang kapalit mo, buhay ko. Hindi mo pagmamayari ang buhay ko. Ngayon nagsalita na ako. Lagi mo akong sinusundan. Alam ko yun. Binigyan mo ako ng cellphone, regalo mo yun. Magkanong cellphone na yun? Utang mo pa yun sa Zain. 20 BD per month. Pag nagagalit ka sa akin, yung number na yon under your name. Binabawi mo 4 na beses. Lahat ng tao kinakausap mo tungkol sa akin, proud na proud ka na ako ang nagiging girlfriend mo. Ako, nagsisisi ako na tinanggap kita. Nagsisisi ako, nagmamadali ako maghanap ng lalaki na aahon sa kahirapan. Demonyo ka! Makulong ka sana. Mamatay ka sana sa kulungan sa ginawa mo sa akin, sa pagtorture mo sa akin. Akala mo
Pakistan ito. Bahrain ito. Mga kasinungalingan mo, may pa-attorney ka pa, may pa-embassy ka pa. Ang tagal kong nanahimik. Dahil ayoko ng gulo, ayoko ng iskandalo. Kung ikaw lumaki ka sa ganyan, hindi ako lumaki sa ganyan. Alam ng mga kapitbahay ko yan. Ikaw lalaki ka, mananakit ka, lalayuan talaga kita. Dahil ayaw ko. Nasaktan mo ako. Hindi ako ipinanganak na sasaktan. Anong kasalanan ko nang dahil hindi kita pinagbigyan? Type mo ako sa loob. Kung ayaw mong pagbigyan, nananakot ka ng screwdriver mo. Sinasakal mo ako. Salbahe ka. Masunog ka sana sa impyerno. Ayaw ko sana to eh. Pero pinapahiyan na niya ako. Hirap na ako. Kung hindi lang ako matapang na pagkababae, matagal na ako nagpatiwakal dahil pinupost niya ako sa Facebook. Ngayon, nagpaano na naman siya. Nagpahadi na naman siya. Binabaliktad niya ako. Wala namang pera yan eh. Nanluloko ng tao yan sa Pakistan. Yung number na 888 ang dulo. Inutusan niya akong tawagan ko daw na may visa na sila. Magpadala na daw ng pera sa kanya. 3 lalaki yon at nagpadala ng pera yon. Nagpadala ng pera sa kanya. Iyon yung ginastos niya dito. Nung nasa bahay kami. At doon ko na-realize, hindi siya karapat-dapat para sa akin. Di bali nang kakain lang ako ng kanin or kakain ako ng kamote o saging. Wag lang